Hello mga ka-legit Davercads! Raisa May Dizon, abay malaking sampal ang ipinakita nito sa Tape Incorporated ngayong araw. Napakasaya po ng edition or episode, ano? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, pag-usapan natin ito dahil kanina nga po ay sobrang andami pong natuwa dun po sa naging episode ngayong araw. Parang busog na busog lahat ng mga Davercads ano. Una dahil naroroon po si Miss Topsy, no? Si Miss Raisa May Dizon sa barangay at na siya pong pumalit dito kay Wally kasi si Wally po nando naman po siya sa studio na nagdiwang ng kaarawan si Lola Belen. Pero alam nyo po ba na yung nangyari ngayon, yung ipinapakita ngayon ni Miss Raisa May Dizon ay isang malaking sampal para po sa Tape Incorporated. Kasi kung matatandaan po ninyo noon, di ba? Na nagkaroon po ng interview itong si Tito Sen patungkol kay Raisa kung saan siya po yung isa sa mga pinupunterya ng Tape Incorporated na tanggalin. According po sa isang news ng Abante TNT or tunay na tabloidista, ayan, Raisa May Dizon gustong tanggalin sa Itbulaga. This is according to Tito Sen's statement, ano. Nilantad ni Tito Soto na pati si Raisa May Dizon na isa sa mga homegrown talent ng Itbulaga ay nais daw paalisin ng mga haluso sa noontime show. Sa panayam ng isang online showbiz site, binuking ni Soto na pati raw si Raisa May ay gustong tanggalin noong maupo na sa tape ang pamilya Halos-Hos. They wanted to remove sa Raisa. Gusto palitan ng ibang bata na taga-Dipolog, sabi ni Tito Sen. Kung isang bata lang naman, okay lang, pero wag na lang alisin si Raisa, sabi pa niya. Punto ng dating mambabatas, kung isang bata lang naman ang gustong ipasok ng mga Halos-Hos, pwede naman nila itong i-partner kay Raisa. Kasi yung gusto nilang i-promote na bata, pwede ngang matulungan ni Raisa yun eh. Pwedeng maging kadandem, mas madaling sumikat, sambit ni Soto. Si Raisa may isang mga artistang napasikat ng Itbulaga kung saan nanalo siya sa Little Miss Philippines noong 2012. Nagkaroon pa siya ng kanyang sariling programa, The Raisa May Show. Ngayon, isa na siyang pinakamatagal na host sa Itbulaga. 'Di ba? So, talagang grabe, pinaglaban po talaga ng TVJ itong si Raisa May. At dahil po dito, nung nawala po siya ng pandemic, ibanilik siya ulit, sinabi niya na gagawin niya ang lahat to prove to that person o dun sa management na ito na talagang ano siya, kumbaga is deserve niya na magstay sa Itbulaga, 'di ba? Hindi natin maintindihan kasi may mga naglabasan pang news na hindi nagustuhan, di daw gusto ng Tape Incorporated si Raisa dahil hindi raw di umano kagandahan, ganon po yung mga masasakit na salita na binibitawan ano ng iba sa mga ito po mga Halos-Hos. Pero this time pinapakita ni Raisa at pinapatunayan niya na mali ang mga tingin sa kanya ng Halos-Hos. Pinapatunayan niya talagang kaya niya. Nakita naman natin kung paano po talaga nag-improve ng husto si Raisa. Nakakasabay nga siya kay Maine Mendoza eh. Nakakasabay siya kay Miss Miles Ocampo, 'di ba? So ito isang malaking sampal sa mga tape, 'di ba? Tama lang 'yun, Raisa. Ipagpatuloy mo lang 'yan at ipakita mo sa mga Halos-Hos na hindi ka basta-basta lang, 'di ba? Tama 'yung ginawa po ni Tito Sen at ng TVJ na ipaglaban ng isang Raisa May Dizon. So kanina po nakita natin na talagang nagbe-blend po siya kay Mayor at kay Ryan Agoncillo. Kahit sino nga ang ipukol nila sa kalsada, talagang pinapanood at talagang inaabangan. Hindi katulad dito ayoko sana mag-compare eh. Pero dito kasi sa G sa Gedli, iba-iba rin yung kinakakasama ni Yorme. At isa sa pinaka napanood ko na episode nung nakasama niya yung isang maganda na pinapartner kay Paulo, no, hindi ko lang matandaan yung pangalan niya, comment nyo nga sa baba. So parang walang dating, as in hindi siya kinagigiliwan ng tao. Ewan ko siguro pakiramdam ko lang yun kasi nga 'di ba, hindi kasi ako talaga
legit na nanonood ng Tahanang Pinakamasaya. So, kayo po yun. This is my pakiramdam. So, eto na nga yung isa sa pinaka nakakagulat na balita kasi 8 hours ago isinulat po ito ng Philippine Star. At sinabi po dito na meron pong malaking ire-reformat daw or malaking pagbabagong magaganap sa Tahanang Pinakamasaya. Kasi according po sa mga online news at sa mga showbiz insiders and showbiz columnists, na talagang hindi na po talagang huling napapahuli at wala po kumbaga parang hindi nakakasabay ang Tahanang Pinakamasaya dun sa mga noontime program na umiera si GTV, which is It's Showtime, at sa TV5 ang Eat Bulaga. Talaga masasabi nating napag-iiwanan talaga ang Tahanang Pinakamasaya. Kaya naman isa sa pinakamalaking gagawin po nila, ire-reformat daw di umano nila ang nasabing show, no? Sabi po ng isang online news, tuloy pa rin daw kasi yung mga kasama ni po nila is nasa South Korea. Pero ang pagkakaalam po natin, babalik na po sila dito kasi 1 linggo na lang daw ang kanila pong taping doon dahil nagde-taping sila ng Running Man sa South Korea. So according po dun sa mga nawala, which is hindi naman po talaga kawalan, 'di ba? Hindi naman talaga masyadong kawalan So hindi naman sa pagiging bias pero ako kasi parang if you're going to compare, kung ikukumpara mo naman talaga ang programa ng Eat Bulaga sa Tahanang Pinakamasaya, talaga namang ang layo ng agwat. Kaya nga po nung Feb 21, naglabas na rin po ng AGB Nielsen ng kanilang rating at nangunguna po, ibalik po sa Eat Bulaga yung 4.1% na napapanood sa TV5 at RPTV, while Showtime got 3.8% na napapanood sa ilang programa yan, A to Z, GTV, tsaka Kapamilya Channel, 3 or 4 na channel po na pinapanood sila. And then, yung may pinakamalakas na signal, ang Tahanang Pinakamasaya, which is sa GMA Network, ay meron po silang 3.0%. So, napakalayo. Kung dito po sa Eat Bulaga, lumamang po sila sa Eat Showtime ng ilang percent lang. 'Di ba? While the Tahanang Pinakamasaya, 0.8% ang itinaas ng It's Showtime. Napakalayo. Kaya naman yun po yung sinasabi ng ilan na magkakaroon daw di umano ng magkakaroon ng reformat, or parang pag sinabi kasing reformat, may malaking pagbabagong gagawin kumbaga babalasahin muli yung noontime program na ito. Kasi nga 'di ba parang matapos na mabawi ng Eat Bulaga ng totoong creator ni Joey De Leon ng TVJ ang trademark na Eat Bulaga, never na pong napag-usapan itong Tahanang Pinakamasaya. Kaya nga lagi po silang nasa bandang hulihan. Nandun po sila lagi sa pinakahulihan na pangatlo palagi. At yun po yung isa sa mga nakakabahala lang, 'di ba? Kasi parang yun nga, hindi na sila although sabi nga may mga supporters pa rin naman sila, 'di ba? And they are just doing their job, 'di ba? Nagtatrabaho naman sila. Pero yun nga, parang something is lacking, 'di ba? May kulang po dun sa programa. Kaya naman abangan natin ano ba yung pasabog daw nila na magaganap na reformat. Yun po yung aabangan natin sa susunod po nating updates. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!